Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Katulad ng awiting iyon, sabi, tanging kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Marami na tayong mga pinagdaanan sa buhay. Marami na tayong mga New Year na nagdaan. Sabi natin, New Year's resolution. Pagdating ng 2024, ako ay magiging ganito, ako ay magiging ganyan. Pero sinasabi ko po sa inyo, mahirap magbago pag wala ang Panginoon. Pero pag kasama mo ang Panginoon sa iyong pagbabago, ikaw ay hindi na iiwan. Lagi ka niyang sasamahan hanggang ikaw ay magtagumpay. Nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, nagbago ang aking buhay. Nung yung buhay ko dati na walang pag-asa, nagkaroon po ako ng pag-asa. Nagkaroon po ako ng kagalakan, kasiyahan na nagmumula sa Diyos. Ana. Ang kasiyahan at kagalakan na nagmumula sa Diyos ay talagang walang katapusan. Kaya sobrang sarap na mabuhay na ikaw ay merong sinasandalan. At ang iyong sinasandalan ay ang Panginoong Hesus. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang daan ng kaligtasan mula kay Kristo. Lahat po tayo ay makasalanan at lahat tayo ay kailangan ng tagapagligtas. Di tayo maliligtas hanggat di natin tatanggapin o aaminin na makasalanan tayo. Wala pong perpekto sa mundong ito. Lahat tayo walang pwedeng magyabang o magmataas. Kahit ako po, isa na akong pastor, pero isa rin po akong makasalanan na katulad ng ibang tao. Kaya kailangan natin ng Panginoon sapagkat ang Panginoon ay walang kasalanan. Kaya siya ang pwede natin maging representative sa Diyos upang tayo'y tanggapin. Dahil kung tayo lang sarili natin, wala, failure tayo. Tayo'y babaksak. Sabi dito sa Romans chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kahit na tayo ay mahina at nagkakasala, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang buhay na walang hanggan ay regalo mula sa Diyos. Ang regalo po, walang bayad. Pag sinabing regalo, ay binigay yan. Ang problema nila, pag binigay yung regalo, ang pinaka-worst na lang na hindi mo magagawa yung hindi tanggapin yung regalong binibigay. Kaya sabi po dito sa Romans chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libre na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Walang ibang matibay na patunay o ebidensya ng pag-ibig ng Diyos kundi ang kamatayan lamang ni Jesus sa krus. Sabi sa Romans chapter 5 verse 8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Napakagandang mensahe, sapagkat akala ng iba kailangan maging perpekto ka muna bago ka lalapit sa Panginoon. Baliktad! Ang nais ng Panginoon lumapit sa Kanya ay yung mga wasak, yung mga malulungkot para mapasaya niya, yung mga bigo para magtagumpay. Kaya nga sabi ng Panginoong Yesus, ako ay naparito sa mundo para sa mga makasalanan. Kaya kung merong taong hindi makasalanan o walang kasalanan, hindi yan ang kailangan ng Panginoon. Ang kailangan niya yung mga makasalanan. Kasi yun yung mga taong ililigtas eh. Sabi po dito, makukuha o matatanggap natin ang kaligtasan ng kaluluwa pag ating sinabi na si Jesus ay ating Panginoon.
at maniniwala tayo na siya ay namatay para sa atin at muling nabuhay. Hallelujah, glory to God. Sabi sa Romans chapter 10 verse 9 to 10 na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay, maliligtas ka, sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso, at kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Hallelujah. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus na tayo ay ligtas dahil sa habag ng Diyos, tayo ay pinapaging banal, tinubos at walang bahid-dungis. Sabi sa Romans chapter 10 verse 13, dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Dahil sa matinding pag-ibig at habag ng Diyos, tayo ay dapat nagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Hindi sila maniniwala kung hindi tayo magbabahagi ng katotohanan. Kaya nandito